Let us open our Bible on Luke 9, verse 23. Praise the Lord. And he said to them all, "If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me." Yes. So ito yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat sa kanila. So ganun din ngayon sa lahat ng mga tao, minumungkahi ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil pinapahayag ni Lord Jesus Christ na siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay, at walang sino man makakarating sa kaharian ng Diyos kundi sa pamagitan lamang niya. So, kinakailangan susunod ang lahat sa Kanya para makarating sa kaharian ng Diyos. Ang tanong, sino ang makakasunod sa Kanya? Kasi sabi niya sa lahat, "If any man will come after me," sino man ang susunod dito sa akin, "let him deny himself and take up his cross daily and follow me." So bago pala tayo makakasunod sa ating Panginoong Hesukristo upang makarating tayo sa Kanyang paruroonan, merong dalawang bagay na pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Una, deny ourselves. Deny yourself. I-deny mo yung sarili mo. Ano ibig sabihin, i-deny yung sarili mo? Hindi na ikaw ang masunod, kundi ang salita ng Diyos. So, kailangan ma-deny yung sarili mo. Hindi masunod yung ating kagustuhan na maghahatid sa atin sa kapahamakan. Kasi tayo ay laman. At sino mang lumalakad ayon sa laman, aani ng kabulukan. So, ibig sabihin yan, alam ng ating Panginoong Hesukristo, walang makakasunod sa Kanya kung hindi mag-deny sa kanilang sarili. Masakit yan. Kasi yung sarili mo mismo, pinipigilan mo na hindi siya masunod. Masakit yan. Dahil yung sarili mo mismo, hindi mo pinapahintulutan ang gusto niya. Pero yan ang totoo. Yan ang nararapat para makasunod tayo kay Kristo Jesus. At maliban dyan, sinabi pa dito, and take up your cross daily. Pasanin mo ang cross mo araw-araw. Hindi yung cross na magkuha ka ng kahoy at pasanin mo araw-araw. Ang cross na ibig sabihin nito, di ba yung cross dyan namatay si Kristo? So araw-araw, ariin na natin na patay na tayo kasama ni Kristo. Yung sinabi ni Pablo, "I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me." So yung sinasabi na take up your cross daily, ibig sabihin yan, nakasama ka sa kamatayan ni Kristo doon sa cross. Yet not I, yung napako doon sa cross, yung ikaw. Yung laman mo, yung kalooban mo, yung pagkatao mo, yung pagka-natural mo, na imposible makasunod sa batas ng Diyos. Yun yung ipako kasama ni Kristo. Kaya pag sinabi mo, I am crucified with Christ. Pero buhay ka. Pero yet not I, hindi na ikaw. But Christ liveth in me. Yan yung tinawag na bear in your mind that you are already
crucified with Christ. And you are no longer that lives, but Christ who died for you. Yan na yung ibig sabihin yan na i-bear na natin yan sa isip natin. Ang cross na yan. Araw-araw, 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 hanggang sa katapusan ng ating buhay para hindi na mabuhay muli yung I na yan, yung ako na yan, na hindi makasunod sa Diyos, sa kanyang kalooban. Kaya yan yung pinapadinay ng Diyos sa buhay natin. So ano ang mga matatawag nating detalye sa pag-deny ng sarili natin? Basahin natin. Luke 14:26 and 27. Praise the Lord. If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Yan. Sino man pupunta sa akin at hindi magpuot sa kanyang ama, sa kanyang ina, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang kapatid na mga babae, oo, kahit ang kanyang sarili din, hindi siya magpakailan paman magiging disipulo ko, follower ko. Ano ibig sabihin yan? Awayin mo yung papa mo, awayin mo yung mama mo, awayin mo yung asawa mo, awayin mo yung mga anak mo, awayin mo yung mga kapatid mong lalaki at babae, at yung sarili mo, aawayin mo? Hindi. Hindi ganon. Kundi wala dito sa kanila ang makakahadlang sa iyo sa pagtalima, sa pagsunod, sa pinapasunod ni Kristo sa buhay mo. Praise the Lord, na kahit ang sarili mo, hindi pwede maging dahilan na hindi mo siya susundin. Minsan kasi, ginagamit ang ating father, mother, sisters, brothers for our persecution. Ngayon, kung mas mahal mo sila kaysa sa Panginoong Diyos, hihinto ka na lang para lang masunod yung gusto nila. So ang sinabi diyan, pag yan ang ginawa mo, hindi ka magpakailan paman maging disipulo ko. Kaya hindi madali itong magiging follower of Jesus Christ. Meron itong qualification. Meron itong requirements na binibigay ni Kristo. Pero pag yan naman ay nasunod mo, hindi ka rin magsisisi. Pag yan naman ay masunod mo, para yan sa kaligtasan ng ama mo, para yan sa kaligtasan ng mother mo, para yan sa kaligtasan ng mga kapatid mong lalaki at babae, at kahit sa sarili mo. Basahin natin anong sinabi dyan. Matthew 10:38 hanggang 39. Praise the Lord. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. He that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. Yes. Yung pag-hate mo sa lahat, sa buhay mo, pati sarili mo, hindi yan ikakapahamak mo. Kundi, sumunod ka kay Kristo at lahat ng mga bagay na hindi mo ginawang mas mahal kaysa kay Kristo, sinacrifice mo sila alang-alang kay Kristo. Para makasunod ka kay Kristo at maligtas ka, babalikan ng Diyos yung father mo, babalikan ng Diyos yung mother mo, babalikan ng Diyos yung mga kapatid mo para iligtas sila. Praise the Lord! Gusto lang ng ating Panginoong Diyos na makaka-create siya ng
rescuer sa mga tao na nasa kapahamakan. Hindi ka naman pwede maging rescuer kung hindi ka ligtas. Hindi ka rin maligtas kung hindi ka makasunod kay Kristo Jesus. Kung susunod ka naman kay Kristo, marami namang hahadlang. Pero pag hindi mo hinayaan yung mga hadlang na yan para makasunod kay Kristo Jesus, babalikan ng Diyos yung mga humahadlang sa iyo para sila iligtas. Praise the Lord. Yung tinatawag sa Acts 16:31. If you lose your life for His name's sake and for His gospel's sake, for His kingdom's sake, you will find it. Anong mafa-find mo? You will find the salvation of your father, mother, sisters, brothers, even your own. Masusumpungan mo ang sarili mo sa kaligtasan. Basa John 12:25. Lord, he that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. Yan, di ba? Sige, ibigin mo yung sarili mo. Sundin mo yung gusto mo. Sundin mo ang gusto ng mother, father mo, na kahit ang gusto nila hindi talaga makakasunod sa pinapasunod ng Diyos at sila yung pinapakinggan mo. You will lose it. Hindi ka maligtas. Hindi mo maligtas yung papa mo, yung mama mo, yung kapatid mong lalaki at babae. Hindi mo sila maligtas. Kasi ikaw mismo hindi ka ligtas. Because you love yourself. But if you hate yourself for His name's sake, you will keep it unto life eternal. Maingatan mo ang iyong sarili sa life eternal at maipasa mo ito sa ama mo, maipasa mo ito sa mother mo, maipasa mo ito sa brothers mo, sa sisters mo, dahil ikaw mismo nakasunod kay Kristo Jesus. Praise the Lord! Kasi gusto lang ni Lord Jesus Christ na i-eliminate yung flesh. Gusto lang ng Diyos i-eliminate yung self-will, yung pagsunod sa kalooban natin. Gusto ng Diyos walain talaga yan. Kasi pag hindi nawala yung self-will natin, wala. Sarili pa rin natin ang masusunod at hindi si Kristo. Sarili pa rin ang ating masusunod, hindi ang Diyos. Kaso, hindi sa atin ang truth, hindi sa atin ang way, hindi sa atin ang life. Nasa Kanya. O di, huwag ka nang humirit pa. Kaya sinabi dyan, pag pilitin mo talaga mamuhay sa sarili mo, anong sinabi dyan? Romans 8:13. Praise the Lord. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Yes. Tingnan mo yung isang asawa na lumapit sa akin. Pastor Che, tulungan mo naman ako. Pwede ba imbitahin kita dito sa kongregasyon ng ating simbahan sa Tibalog? Kasi nagka-problema ako sa husband ko. Nahulihan ko yung husband ko na merong ibang kinagigiliwan. Merong kirida. O di yung request niya, sinunod ko. Pumunta ako doon sa Tibalog congregation, nagsimba siya, sinama niya yung husband niya, purposely, ma-reprimand yung husband niya. So yung word of God, binigay. Tukma sa husband niya. Nung pinalapit ko na siya, para, nung nag-prayer na kami, closing prayer, parang wala lang. Hindi siya nagpakumbaba. Umuwi na kami. Tumawag yung misis sa akin. Brad Chip, inaway ako ng husband ko. Inaway niya ako.
Ibig sabihin niyan, hindi niya nagustuhan yung pag-rebuke mo sa kanya. Ayaw niya talagang magpakumbaba. Ayaw niya talagang magsisi. Ibig sabihin niyan, gusto niya talagang mabuhay sa makalaman, makamundo, makasalanan na pamumuhay. Binigyan na siya ng Diyos na pagkakataon para iligtas sa kanyang kasalanan at sa kanyang kilos ng kanyang laman. He refused. Ayaw niya. Sabi ko, praise the Lord. Pray lang tayo. So, ibig sabihin niya, nag-expect ang misis niya na magsisi yung husband niya. Kahit galit sa akin, ay hindi man. Nahulihan niya pa rin sa cellphone yung conversation. Hanggang sa galit ng kanyang asawa, sinira yung cellphone. Ikaw ang dahilan bakit ang husband ko merong ibang babae. Yung pala, yung cellphone na binagsak niya, yun ang nangyari sa husband niya. Namatay. Car accident. Sumuot doon yung kotse niya sa ilalim ng bus. Mabuti na lang yung pinasakay niya na kasama niya na teacher, binaba niya na. Siya na lang nag-isa. Siya lang ang napahamak. See? If you live after the flesh, you will die. Not only physically, but spiritually. Maraming galit pag nire-reprimand, nire-rebuke, kinukorek na ng Diyos para hindi ka mamatay dahil nakita niya lumalakad ka sa laman mo. Galit pa sila. Ayaw pa nila. Nagmumurmur pa kung ano-ano pa ang mga sinasabi against God. Ayaw man makinig. Tapos ikalawa, asawa din, naglapit naman sa akin. Brad Jet, yung husband ko, problema ako sa kanya. Bakit? May kabit. One day doon sa kabit, 6 days sa akin. Katagalan, 6 days doon sa kabit. 1 day na lang sa akin. Marami kaming anak. Bakit doon siya? Yun. Pwede pa kitang imbitahin dito sa bahay na nandyan yung husband ko, mag-service tayo, magbigay ka ng word of God. Itaon natin sa birthday ng eldest son ko. Sabi ko, yes. Let's pray for that na a-attend yung husband mo. Nag-attend. Bigay ng word of God. Tumbok sa kanya ang mensahe. Sabi ko, sir, lapit po kayo, sir. Magpa-pray po kayo. Ay, lumapit man. Itinanong ko, naintindihan niyo po ba yung word of God? Sinagot niya man ako. Bakit? Kasalanan bang umibig? Ng 2, 3, 4, 5? Ganun ba? Ano siya ba? Nagmakiri. Sabi ko, ibang klase ito. Hindi siya nagpakumbaba. Nagpilosopo. Nabalitaan ko na lang. Ay, gusto niya man talagang lumakad sa laman. Yun. Nakarnap yung kanyang brand new na motor. Inabangan siya ng 2 karnapers. Hinarangan siya ng wire. Dahil medyo madilim-dilim na konti, 5:30 na siguro, umuwi sa asyenda niya. Natumba dahil nasabit yung leeg. Nung natumba na siya sa ground, pati yung motor, lumapit yung 2 lalaki. Binaril siya kaagad. Tapos, yung isa naman bumunot ng mahabang kris. Yung parang sword na sigsag. Dito mismo sa mukha niya tumama ang kris. Tapos na-found out nila yung dila na putol. Patay. Ako rin nag-service sa kanila, bigay ng exhortation ng Word of God sa mga pamilya na naiwan. Kaya, yung dila na yun yung nagsabi, bakit kasalanan bang umibig?
Pinipigilan tayo ng Diyos mamatay. Dahil nakita niya kamatayan, kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pinipigilan tayo ng Diyos. Nagbibigay siya ng pagkakataon na huwag na tayong mabuhay dyan. Sundin na natin siya dahil siya yung daan. Siya yung buhay, siya yung katotohanan. Kaya, sabi ni Jesus, kung gusto niyong sumunod sa akin para sa kaligtasan ninyo, deny yourself. Ayaw man nilang i-deny. Mas inibig man nila ang sarili nila. Tama yung Bible. If you love your life, you will lose it. Diba? Pag ibigin mo yung buhay mo, mawawalan ka. Di nawalan. Kaya, ganun po. So, therefore, wag mong pilitin. Yung sarili mo pa rin ang masunod. Deny yourself. Paano mo i-deny ang sarili mo? Basa. Titus 2:12. Praise the Lord. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Yes. Kailan pa tayo mag-deny sa sarili natin? After death? No. In this present world. Habang nabubuhay tayo, in this present world. Denying ungodliness, worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Paano ka maging righteous? Paano ka maging godly? Kung hindi mo tanggapin yung salita ng Diyos ng buong puso, kung hindi mo yan pakinggan, kung hindi mo yan basahin lagi. Paano mo naman ngayon ma-deny yung ungodliness at saka worldly lust? Kung hindi mo i-hate yung sarili mo, magtiis ka, hindi mo na masunod ang sarili mo. Kaya, sabi sa Bible, maraming gustong susunod, kunti lang ang makakadaan sa daan ni Kristo. Maraming ayaw sa daan ng kapahamakan, pero bakit maraming doon din sila papunta? Kasi ang daan ng kapahamakan malawak, maluwag. Ang daan ng buhay mahirap. Kung wala kang faith, mahirap. Kung wala kang love sa Diyos, mahirap. Pero kung may pag-ibig ka sa Diyos, hindi mahirap. Kung meron kang faith sa Diyos, hindi mahirap. Kasi tutulungan ka ng Diyos. Gagawin ka ng Diyos na overcomer. Praise the Lord. Faith is the victory that overcomes the world. Including yourself. Sali mo na yung sarili mo na ma-overcome mo, ma-deny mo yan. Last verse, Colossians 3:5. Praise the Lord. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Yan yung mga kasalanan na nakita sa panahon ni Noah na nilunod ng Diyos. Yan yung mga kasalanan sa panahon ng Sodom and Gomorrah na sinunog ng Diyos. Bago niya tapusin ang sanglibutang ito, tumatawag ang Diyos magsisi at patayin na itong mga bagay na ito sa membro ng iyong katawan. Fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, covetousness, which is idolatry. Yan yung mga imahin, senaryo ng mga tao na nilunod sa panahon ni Noah at sinunog sa panahon ng Sodom and Gomorrah at muka ding nagkaroon din ng pagbabalik ng pangyayari. Yan na rin ang ating nakikita ngayon sa buong mundo. Matindi. Kaya sa buhay natin, magsimula sa atin ang pag-hate natin sa sarili para makasunod tayo kay Kristo. Then lahat na ating itinakwil for Christ's sake, for His gospel's sake, babalik ka ng Diyos yan. Kung maniwala sila, maliligtas sila. Kung hindi sila maniwala, wala din tayo magagawa. Kaya nga sabi diyan, we are saved unto death, unto life,
unto life. To those who will believe, unto life. To those who will not believe, unto death. Ganun. Hindi mo pwedeng i-pervert, yung baluktutin ang katotohanan ng Diyos. Kaya, therefore, nanindigan ang bawat isa sa Diyos para sa kaligtasan mo, para sa kaligtasan ng buong sambayanan, buong pamilya mo, buong angkan mo, at ng buong mundo. Praise the Lord. Kaya, to God be the glory. So, salamat tayo sa Panginoon dahil nakapag-elect tayo, nakapag-vote tayo kanina, safe and sound. Maliban lang ni mga isolated areas or cases na gulo, katulad dito banda sa area ng Cotabato, Sultan Kudarat ba yan, na merong mga nangyaring ambush, may nangyaring patayan. So, iimbestigahan pa yan. Meron ding doon sa may Cagayan Valley, meron ding naghagis ng granada, tapos sumigaw daw ng Happy New Year. Imbis nga watusi lang yung itapon, granada ang tinapon. Kaya hindi pa alam kung election related ang kaso na yan. Pero dito sa dito banda sa Cotabato, talagang related sa election. Kasi during sa election time, nagkagulo sila. Kaya pray natin na lahat yan ay ma-neutralize by the mercy of God. Praise the Lord. So, sa atin magsimula ang pagliligtas. So, deny yourself to follow Jesus, and Jesus will save you and will use you to save others para marami pang maliligtas. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.